Yon, mapagpalang araw mga idolo, hindi na makapaghintay yung chief engineer kong hapon. Ano daw yung susunod na gagawin ko dito mga idol? Ito yung part 7 ng pagre-repair ng driving shaft ng Monreal Crane mga idol. Sunod na gagawin ko dito is preparasyon. Ano yung preparasyon dito mga idolo? So ito na mga idol. So, syempre, unang gagawin natin dito, bubutasan ko yan mga idol. Ganito, bale, bubutasan ko yan ng 8. So, magkabilaan yan dol. Bale, tiga-4, 8 lahat. So, bubutasan natin yan hanggang masagad natin yung, maabot natin yung insert shaft mga idolo. Importante kasi ito, nabutasan natin ng 4. Bale, 8 lahat idolo. Yan o. Magkabilaan, bawat side 4 na butas. So magkabilaan, 8 lahat mga idol. Ano? So ano nga ba yung purpose niyan? So mechanical lock. Yan yung purpose para maiwasan natin na umikot yung insert shaft sa loob. So ngayon, dahil ito yung gear fit mga idol, bale, iuurong natin ito. Itong gear fit nito mga idolo dahil sobra yan. So kailangan hitingin muna. Hitingin ko muna itong gear fit kung saan nakapwesto yung gear. Kailangan kasi ito dol dahil yung ginagaya ko dito, yung original na shaft mga idol, kailangan yan. So yan, bale yung original doon nasa 265, bale yung kinuha ko yung center mismo ng kiwi. So kailangan 265 mga idolo. So ngayon dito mga idol, nakita nyo, binawasan ko siya dito mga idolo dahil lalagyan ko yan ng slab. Hindi kasi pwede na full penetration lang, full welding, hindi pwede yon dahil yan yung magiging weak point ng driving shaft. So kailangan may slab para additional reinforcement mga idolo. Ito yung slab natin. So yung ginamit kong bakal dito, bale ito yung body ng injector ng main engine mga idolo. Alam nyo naman kung anong klaseng bakal yan, yung injector ng main engine natin. Kasi kung bibuild upan lang natin to, gamit lang yung welding, so hindi magtatagal yan dol. Pinaka weak point na yan ng shaft dito. Kaya yung gagawin natin, bibuild upan muna natin hanggang maabot natin yung diameter. Tapos pag na-build upan na natin lahat mga idol, imamachining natin, tapos ilalagay na natin yung slab. Ganyan yung mga galawan ni Kuya Akoy mga idol. Naghalimaw na naman yung accurate na fitter sa barko, 0-0 galawan mga idol. So dito nyo makikita kay Kuya Akoy yung mga galawan na 0-0 mga idol. Hindi kulang, hindi sobra. Grabe tikal ni Kuya Akoy idol no? So ito na dolo, linagay na natin ng ganyan. Dapat siya na fit na fit dapat sa shop yung natin slab para talagang matibay man na matibay. Dahil ito yung additional reinforcement ng shaft natin. Hindi pwede kasi na puro welding lang mga idol, hindi magtatagal yan. Kailangan may pangalawang reinforcement mga idolo. So ito yung slab na linagay natin. Pero mamaya, lalagyan pa natin ng gap. Dapat may gap na ganyan, tapos nakatapered siya idolo para maganda yung pagka-welding natin, para kapit na kapit talaga idolo. Oh, di ba? So mamaya, pa natin yan, i-grind pa natin mga idolo. So yan mga idolo, bali naka-prepare na lahat. Yung kailangan natin dito, bali ito yung pangbalot natin dito sa shop. So kailangan yan balutin. Pagkatapos natin hitingin ng 250, babalutin natin yan. So may tubig ako dito. Tinanong ako ng hapon, para saan daw yung tubig na yan? Sabi ko, manood ka mamaya para malaman mo. Dito yan, bali mag-preheat tayo. Mag-heat up tayo dito ng 250. Sus, nagreklamo yung hapon. Bakit daw ako nag-heating? Wala akong dala-dala na pang-heat, pang-temperature check. Sabi ko, relax lang. May tubig ako dito. Pinakitaan ko na naman yung chief engineer kung hapon mga idol. Walang pang-temperature si Kuya Akoy, pero alam na alam ni Kuya Akoy kung gaano nakainit yan. Sabi ko sa hapon na chief engineer ko, ito tubig lang, patakan mo. Sabi ko, pag yung tubig ipinatak mo sa mainit na bakal, pag ito kumulo, pumutok at saka biglang naglaho yung tubig, yung temperatura ng bakal nasa 250 to 200 degrees centigrade. Sus, Ginoo ko dol, talaga kaliwa kanan yung saludo ng hapon sa akin dol. So dito nga mga idol, ayan, babalutin na natin pagkatapos natin hitingin mga idol. Kailangan natin balutin yan para ma-minimize natin yung cool down mga idolo. Napaka-importante dito kasi na ma-maintain natin yung temperatura mga idolo. Kaya yan, binabalot natin yan mga idol. Ayan. So, pinakita ko ulit. So, ganito, patakan mo. Kita mo yung tubig, biglang pumutok, tsaka biglang naglaho. Yung temperatura ng bakal na yan, nasa 250 to 200 degrees centigrade. Ay, nako, hindi makapaniwala na naman yung chief engineer sa mga galawan ni Kuya Akoy. Sabi ko, dito naman tayo sa welding. Sabi ko, bali yung gamit nating electrode, 7018. Yung unahin nating weldingin dito ay ito.
itong mga butas na to. So yung pag-welding dito, sabi ko sa chief engineer kong hapon ay sequence escape welding technique yung gagamitin natin. So unahin natin dito sa butas na to, pupunuin mo yan. Pag napuno, sabi ko, dito naman tayo sa katapat niya. Yan, ganyan, escape welding technique para mapigilan natin yung distortion. Sabi ko doon sa chief engineer kong hapon, ay sus, nagpasalamat na naman yung chief engineer kong hapon. May natutunan na naman daw sa kay Kuya Hakoy. So eto, sabi ko, preheat na naman tayo. Around 250 degrees centigrade. Kailangan kasi ma-maintain natin yung init, yung temperatura na 250. Kailangan ma-maintain yun habang nagwe-welding tayo to prevent distortion, to prevent hydrogen cracking. Sabi ko, bilib na naman yung chief engineer kong hapon kay Kuya Hakoy doon. Hindi mapakali. Talagang iling ng iling. Sabi ko, eto, weldingin natin yan. Sabi ko, yung pagwe-welding dito, sequence. Sabi ko, escape welding technique. Sabi ko doon sa chief engineer kong hapon, i-take note mo. Ay, sulat din siya doon. Sulat din siya. Sabi ko, eto na. Ayan, ganyan yung pagwe-welding. So, ayan mga idolo. Pagkatapos natin dito sa mga butas, mga idol, dito naman tayo sa butt weld, mga idolo. So, ganito pa rin yung procedure. The same pa rin, mga idol. Escape welding technique. Sequence pa rin. Dito tayo magsisimula sa 1, welding, short bed, and then hento. Tapos dito naman tayo sa kabila, lipat ka dito sa kabila. Sabi, short bead, welding, hinto. Dito naman sa kabila, short bead, welding, hinto. Pagkatapos dyan sa 1, doon tayo sa 2. Sequence, yung katapat naman, to prevent distortion. Yan yung proper way na pagwe-welding para mapagilan natin yung distortion, mga idol. Yan, itinuro ko doon sa chief engineer kong hapon, mga idol. Sabi ko, videohan mo para may reference ka. Sabi ko, pagkatapos dun sa number 2, dito tayo sa number 3. Ganun pa rin gagawin natin. Same cycle pa rin. Pagkatapos sa number 3, doon tayo sa number 4. Sabi ko doon sa chief engineer kong hapon, ay nako, talagang tuwang-tuwa siya, mga idol. Sabi niya, may natutunan na naman ako sa pinaka-accurate na fitter sa barko. 0-0 galawan. Sabi ko, check muna natin temperatura. Kailangan patakan mo lang ng tubig, alam mo na kung gaano kainit yan. Ganyan ang galawan ni Kuya Koy. Mamaw talaga si Kuya Koy. Galawang halimaw talaga. Dito mga idolo, ay siyempre, preheat na naman. Sabi ko nga, pinaka-importante dito na ma-maintain natin yung temperatura. Yan yung pinaka-the best, mga idolo. So at ito na, pagkatapos natin weldingan yun, mga idol, kailangan balutin. Bakit? Unang-una, kailangan talagang balutin para maiwasan natin na maging brittle yung bakal na yan. Pangalawa, maiwasan natin yung hydrogen cracking. Pangatlo, mga idolo, maiwasan natin yung distortion. So yan yung pinakadabis dyan. Binabalot pagkatapos weldingin, mga idolo. So paano yan, mga idolo? Hanggang dito na lang yung video ni Kuya Koy, mga idol. Abangan nyo yung susunod na episode nito, mga idolo. Kung gusto nyo pa makakita ng mga halimaw na galawan, yung naghahalimaw si Kuya Koy, mga idol, 0-0 galawan, pinaka-accurate na Peter sa barko. See you next time. Bye-bye!